Our Silent Channel. Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3731 ang babaeng iyon. Sunod-sunod na binago ng mga babae ang kanilang mga ekspresyon, at sa wakas ay naunawaan nila ang ibig sabihin ni Yefan. Dapat, hindi ganoon, napakalakas ng Demon Dragon Emperor, ungol ni Nyan Rujao. Hindi ba't sinabi mo na hindi kayang patayin ng Demon Dragon Emperor ang Eternal? Ibig sabihin ay lampas din siya sa kanyang kapangyarihan, sabi ni Ning Zimo. Brother Yefan, kailangan pa ba nating labanan ang Demon Dragon King sa huli? Para maiwasan niya na sirain ang mundo. Nag-aalala si Du Yuner. Nagkibit-balikat si Yefan, nanghuhula lang siya, pero kung mawawala talaga ito, baka tumawid sa ilog ang tanging paraan palabas. Ngunit ano ang mangyayari kapag tumawid ka sa ilog? Sa kasalukuyang estado ni Yefan, hindi siya masyadong makapag-isip. Walang silbi ang pag-iisip tungkol dito, lutisin muna natin ang kasalukuyang problema. Binuksan ni Chu Yunyao ang Cloud Network sa oras na ito, at mayroon ng iba't ibang mga post laban at naiinis sa Sword God sa iba't ibang platform. Kung ayaw mong alisin ang mga negatibong balitang ito, lalo na ang pagsulong ng Chaos Antibody, maaaring hindi na kailangang hintayin ng mundo na lumabas ang hukbo ng Underworld, at ito ay magiging gulo. Ilang buhay ang nailigtas. Ito ay kaunting negatibong balita lamang, bakit hindi ka makapagpigil ng masamang hangarin sa iyong asawa? Galit na sabi ni Nyan Rujao. Ito ay normal. Ang mas asama ay kailangan lamang gumawa ng isang mabuting bagay, at sila ay papurihan. Kung ang mabubuting tao ay magkamali, sila ay tatanungin. Mapait na ngumiti si Ling Yue, nagpunta ako kamakailan sa iba't ibang lugar upang tulungan ang iba't ibang lahi na muling itayo ang kanilang mga tahanan. Marami akong narinig na mga pahayag na tinutulungan sila ng mga Diyos ng espada mula sa masamang hangarin, upang kumita. Ngayong lumitaw na talaga ang ganyang gamo-gamo, ang mga matagal ng palihim na nagtrato sa amin ng malisyoso, natural higit pa, pakiramdam ko ay napatunayan na ang ideya. Ang mga mortal ay may inggit sa mayayaman, at ang mga monghe ay may inggit sa malakas. Ang aming asawa ay masyadong nakasisilaw, at sa likod niya, gusto namin siyang bumaba at gumuho. Napakarami. Ning Zimo he laughed. Okay. Pinutol ni Yefan ang mga reklamo ng kababaihan at sinabing, ang mahalaga ay hindi kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa amin, ngunit ipilit namin na gawin ang sa tingin namin ay tama. Lahat ng ginagawa ko ay hindi pa naririnig ang papuri nila, mas dapat kayong mas nakakaalam kaysa sa akin. Ngumuso si Xiao Ziner, mabango Yefan, wala akong pakialam sa iniisip mo. Maging masama ka. Pagkatapos. Nagsasalita, galit na sumugod ang babae palabas. Ate, saan ka pupunta? Nagmamadaling tanong ni Du Yuner. Hahanapin ko ang babaeng si Wan Qing. Hindi ko siya pakakawalan. Sabi ni Xiao Ziner. Hindi ko sinabi sa iyo, si Wan Qing ay kinokontrol. Hahabulin sana si Du Yuner, ngunit hinawakan siya ni Xiao Waiso. Umiling si Xiao Waiso sa kanya, huwag kang mag-alala, napakalinaw ni Ziner na hindi kasalanan ni Wan Qing, nagmamalasakit lang siya kay Wan Qing at gusto siyang iligtas. Ang iyong kapatid na babae ay isang kutsilyo na may pusong tofu, halatang mas balisa kaysa sa iba. Para sa kapakanan ng pagtulong sa aking asawa na linisin ang kanyang mga hinaing, kailangan ko siyang pag-alitan ng ilang beses, nakangiting sabi ni Feng Yaoying. Napabuntong hininga si Du Yuner, paano ko mahahanap si Wan Qing na mag-isa, kapatid ko? Kahit na mahanap niya ito, maaari ba niyang harapin ang Seven Eternal Sons? Maaari itong harapin, sabi ni Yefan, ang Seven Eternal Sons ay nasa mundong ito, at hindi nila maaaring gampanan ang kanilang tunay na papel. Ayon sa aking obserbasyon, bagaman maaari nilang pagbutihin ang kaharian ng taong may nagmamay-ari, hindi nila masyadong mapapabuti ang kapangyarihan. Walang gaanong cultivation si Wan Qing, kaya kahit gaano pa siya umunlad, dapat ay madaling pigilan ni Ziner ang kanyang sarili. So, pwede rin tayong pumunta sa Wan Qing. Masayang sabi ni Ning Zimo. Tumango si Yefan, Candlelight, Xiaoyu, lahat ng intelligence network ay naka-activate para mahanap si Wan Qing sa lalong madaling panahon. Ang mahalagang bagay ay hindi kung paano patunayan ang pagiging inosente, ang unang bagay ay iligtas ang ating mga kamag-anak. Oo, Master. Magandang kapatid na si Yefan. Ang Candlelight at Shilanyo ay agad na nagsimulang makipag-ugnayan sa lahat ng mga taong namamahala. Pumunta din tayo sa Wan Qing. Itatanong ko ang paraan ng panghuhula upang tumulong sa panghuhula, at dapat pakilyusan ng lahat ang lahat ng kakilala nila, sabi ni Ayer. Sina Feng Qinglan, Patricia at iba pang mga babae ay tumango lahat at abala sa paghahanap ng tulong. Kung gayon, paano ang masasamang komento at chismis na ito sa internet ngayon? Tanong ni Du Yuner. Ipaubaya mo sa akin, sabi ni Su Qingzhou na may kalmadong ngiti, sa huli, ito ay isang digmaang opinyon ng publiko sa media. Bagamat hindi ito agad na maalis, maraming mga pamamaraan na maaaring magamit upang pahiniin at matuno ang impluensya. Nakita ni Yefan ang babae, sinubukan nilang lahat na gawin ang kanilang makakaya, at ngumiti ng maluwag.
Para sa kanya, ang pinakadakilang lakas na sumusuporta sa kanya sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi ba ang grupong ito ng magkasintahan at kamag-anak sa likod niya. Bago makisali sa digmaan sa opinyon ng publiko, asawa, Yunyao, gawin mo muna ang isang bagay sa akin. Si Su Qingzhou at Chu Yunyao ay tumingin sa kanya na may kainahinala. Ngunit nang sundan ko ang tingin ni Ye Fan at nakita ko ang kaawa-awang mga bangkay sa experimental cabin. Ang naiintindihan ng lahat ng babae. Makalipas ang isang oras, sa Human Alliance Cemetery. Inilibing ni Ye Fan ang patay ng sangkatauhan. Sumugod din si Angel at nanalangin para sa mga patay. Sumugod din sina Virodes at God Otten sa oras na ito. Ang mga bangkay ng mga duwende at protos ay ibabalik nila upang ilibing sa kanilang mga bayan. Paumanhin, naging pabaya kami, sabi ni Ye Fan. Lord Sword God, sa pagitan namin, hindi mo na kailangang magpaliwanag ng marami. Hindi gaanong nakaka-flatter at mas sincere ang ngiti ni Otten. Maghihiganti ka, hindi ba? Tanong ni Vilordes. Saglit na natigilan si Ye Fan, at tiningnan ng malalim ang mga lapida ng namatay, ang kanyang mga mata ay naging mas determinado. Isang mata sa mata, 1,000 beses. Ibalik mo. Ngumiti si Vilordes, inaasahan ko ito. Isang tiyak na mundo ng demonyo, isang malaki at maunlad na lungsod. Isang magic tea shop sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng payong. Isang babaeng tao na nakasuot ng mahabang berdeng damit ng literary forest at salaming pang-araw ay umiinom ng tsaa at gumagamit ng tablet computer. Sa screen ng computer, ay ang kaganapan ng pinakamainit na Chaos Antibody Dark Experiment. Hindi ko ito matiis ng hindi nakikialam, Sword God. Mukhang kailangan kong patuloy na magdagdag ng apoy sa iyo. Ang pag-ungol ng babae, at isang boses ang pumasok sa isip niya. Karunungan, ang katotohanan ay pinatay, na si Ye Xuanguang ay hindi na magagamit, at ang koleksyon ng mga species ng emperador ay nasa iyo ang susunod. Ang katotohanan ay pumasok sa dormancy. Walang kwentang tao. Ngumisi si Wisdom. Ang katawan ng babaeng ito ay hindi kayang harapin ang emperor species na iyon, kailangan mong magpalit ng angkop, patuloy ng boses. Hindi, ang babaeng ito ay may yaman ng kaalaman, marami sa mga ito ay hindi ko panalantad, lalo na ang isa sa mga pag-aaral, na lubhang kawili-wili, sabi ni Wisdom. Oh! Isang tansong sibilisasyon, anong pananaliksik ang makapagpapahalaga sa iyo ng labis? Humigop ng tsaa si Wisdom at ngumiti, eternal substance. Ano? Isang posibilidad, isang tansong sibilisasyon, paano maaaring kasangkot ang ganitong uri ng paksa ng pananaliksik? Na-curious din ako, kaya kailangan kong makita ng personal ang babaeng iyon. Kabanata 3732 Simpleng Pag-iisip. Well, sana ay hindi mo pababayaan ang Supremo na maging tulad ng katotohanan. Isang bronze civilization, kung kailangan nating magpadala ng 3 tao para kunin ang Emperor Sid, nakakahiya iyon. Ngumiti si Wisdom, huwag kang mag-alala, abala sila ngayon. Upang mailigtas ang reputasyon ng labas ng mundo, paano magkakaroon ng anumang alalahanin sa likod? Sa sandaling ito, dumating ang isang succubus waiter mula sa tea shop at gustong lagyan ng tubig ang babae. Nang makita ang balita sa tablet, ang succubus ay hindi na mamalayan na nagsabi, napakalupit nito, hindi ko akalain na gagawin ng Diyos ng espada ang ganoong bagay. Nang matapos siyang magsalita, natigilan ang succubus at sinabing, ikaw ay tao. Paumanhin, wala akong ibang ibig sabihin. Umiling si Wisdom at ngumiti, hindi bale, sobra talaga ang Sword God. Siya. Alam ang mukha ngunit hindi ang puso. Mga inosenteng tao. Mabilis na tumango ang succubus. Ang karunungan ay mukhang nakakaunawa, at pagkatapos ay nagtanong, kilala mo ba kung sino ako? Natigilan si succubus, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi ko alam. Kung gayon alam mo, ano ang susunod na mangyayari sa iyo? No excuse me, guest, hindi ko masyadong maintindihan ang ibig mong sabihin. Medyo kakaiba ang pakiramdam ng succubus. Walang gaanong sinabi si Wisdom, ngunit kumuha ng tissue sa tabi nito, naglabas ng panulat, at nagsulat ng linya ng mga karakter ng tao. Woken ng Sword God, mamatay. Matapos pindutin ang note gamit ang isang tasa, tumayo si Wisdom at lumabas ng magic tea shop. Nagmamadaling sumigaw ang waiter ng succubus, guest, hindi mo pa nababayaran ang bayarin. Sa sandaling ito, ang succubus ay nagulat, at ang mga mag-aaral ay nawalan ng lakas, nahulog sa lugar, at nawalan ng hininga. Nang ang ilang mga demonyo ay nakakita ng mali at dumating, ang figure ng karunungan ay nawala na. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod na lumabas sa internet ang insidente ng Sword God supporter murder. Kaya't ang mga negatibong balita na kumalat na sa buong mundo ay naging mas matindi. Bago nagsimulang ilipat ni Su Qingzhou ang spearhead, nalaman niyang mayroon ng mga spearhead na nakatutok sa kanila. Kahit na ang intelligence network ay naghahanap kung saan-saan, ang figure ni Ji Wanqing ay tila sumangga mula sa mundo. Sa conference room, kinailangan ni Ye Fan at ng mga babae na muling pag-usapan kung paano ipagpatuloy ang paghahanap.
Inimbestigahan ko na ito, at ang kaso ng pagpatay ay malamang na dahil kay Wanqing. O hindi, ginawa ito ng Seven Eternal Sons, sabi ni Shilanyo. Sa pagtingin sa kung paano mamatay, ito ay halos karunungan. Magtanong lamang ng ilang mga katanungan, at maaari mong patayin ang mga tao nang hindi nakikita, sabi ng Candlelight. Malinaw naming sinusubaybayan ang lahat ng teleportation array, at walang kakayahan si Wanqing na mag-teleport sa kalawakan, kaya bakit hindi namin siya mahanap? Iritadong sabi ni Shu Lingshan. Ito ay isang pagbabalat kayo, isang pagbabago sa hugis ng katawan, ang mga spark gene na ito ay magagawa ito, sabi ni Chu Yunyao. Alam ni Wanqing ang halos lahat ng mga teknolohiyang mayroon kami, kaya madaling makaiwas sa aming pagsubaybay ang Seven Eternals. Ang pinakamahirap na bagay na harapin ay ang taong higit na nakakakilala sa atin, ngumiti si Ayer ng mapait. Oh! Susubukan ko ito sa mga patakaran, sabi ni Su Qingzhou. Hindi. Direkta at mariing nag-veto si Ye Fan, ngayon ay nasa katawan na ni Wanqing ang Seven Eternal Sons. Kung sa pilitan mong tansyahin ang trajectory nito, alam ng Diyos kung gaano ito kakainin. Napabuntong hininga si Su Qingzhou. Siyempre alam din niya na sobrang risky. Nasubukan na. Ang lahat ay walang magawa ng ilang sandali, at ang kapaligiran ay medyo nalulumbay. Nasaan ang kapatid ko? Bakit hindi dumating ang kapatid ko? Natagpuan ni Du Yuner na si Xiao Ziner ay wala kahit saan. Hindi pa ba lumilingon si Ziner, nag-iisa ba siya, naghahanap ng karayom sa isang dayami? Kumunat ang noo ni Ning Zimo. Sa sandaling ito, naglabas si Ye Fan ng ha. Nagtataka ang mga babae nang makita nila si Xiao Ziner na pabalik mula sa labas. Sa likod ng babae, may nanginginig na nasa katanghali ang gulang na lalaki na nababalot ng kulay abo at mukhang kawawa. Ate, saan ka nagpunta? Sino ito? Tanong ni Du Yuner. Ang siyam ay hindi katulad ng nakangiting alam ni Ye Fan. Si Jiu Box Iyang, na nasaan yung tao, na may magalang na ekspresyon sa kanyang mukha, ay direktang lumuhod kay Ye Fan. Munting Jubu Xiang, magbigay-pugay sa Patron Santu, Lord Sword God. Ang naalala ng mga babae na ito ang kakaibang mythical beast na lumitaw sa 8 sex grade competition at maaaring magtanong tungkol sa mga balita. Pumunta ako sa pasukan ng Juyuan at natagpuan ang taong ito. Sinabi niya na hanggat hindi nagbabago ang hininga ni Wanqing, dapat niyang mahanap ito, sabi ni Xiao Ziner. Hindi tulad ng siyam, seryoso. Tanong ni Ye Fan. Nakangiting sinabi ni Jubu Xiang, ang isang maliit na maaaring kontrolin ang mga damo at mga puno ng Hongmeng Universe, hindi dapat maging problema ang makahanap ng isang tao. Ang tuwang-tuwa ang mga babae nang marinig nila ito. Oo, Ziner. Paano mo naisip ang humingi ng tulong sa bag na ito? Tumawa si Ning Zimo. Nagagamit din pala ni Sister Ziner ang kanyang utak para mag-isip. Humajijek si Shilanyo. Galit na sinabi ni Xiao Ziner, anong ibig mong sabihin, Xiaoyo? Lagi akong matalino, okay. Kung talagang mahahanap natin si Wanqing sa pagkakataong ito, si Ziner ang pinakamagaling. Namiss talaga natin ang isang mabuting katulong, masayang sabi din ni Feng Qinglan. Ate, ang galing mo. Paano mo naisip yun? Masaya si Du Yuner para sa kanyang kapatid. Umiling si Xiao Ziner, basta, umikot-ikot ako at hindi ko alam kung paano ito hahanapin, kaya kinailangan kong humanap ng taong pinakamagaling sa pagre-recruit at medyo mas makapangyarihan. Uri ng bagay tungkol sa madilim na pinto. Nakilala muli ng Bamon Dobby si Jubu Xiang, at ang impresyon ay mas malalim. Hindi naman napigilan ng mga babae ang tumawa, hindi pala nila alam kung paano ito hahanapin, kaya naisipan nilang maghanap ng tutulong. Mukhang ang simpleng pag-iisip ay maaaring maging kapaki-pakinabang kung minsan, mataimtim na sabi ni Chu Yunyao. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang simple-minded ako? Napatapak ni Xiao Ziner ang kanyang mga paa sa galit. Humakbang si Ye Fan at niyakap si Xiao Ziner. Salamat. Ang ibig sabihin ng paghahanap para sa Jubu Xiang ay pagpunta sa pasukan ng Juyuan, na talagang mapanganib para kay Xiao Ziner. Ano man ang mangyari, sinusubukan ng babaeng ito ang kanyang makakaya upang tulungan siya sa kanyang sariling paraan, na mahalaga. Nanlamig ang katawan ni Xiao Ziner, namula ang kanyang mukha, at bamulong siya, nasty. Lumingon si Ye Fan at sinabing, salamat kay Ziner, ipinaalala rin ito sa amin na ang Hongmeng at ang Human Alliance ay iisa na ngayon, at ganap na nating mapakilo si Hongmeng. Isa akong Master of the Sword, at tinutulungan kita sa maraming bagay. Isang maliit na karangalan ang makapaglingkod sa Sword God, minisya ni Jiu Box Iyang. Inilabas ni Chu Yunyao ang puting Amerikana ni Ji Wanqing, ito ang gamit ni Wanqing, may kailangan ka pa ba? Kinuha ni Jiu Box Iyang ang damit, sumangot, at dinilaan ito ng kanyang dila. Lahat ng makita ng babae ang eksenang ito, medyo nataranta ang ekspresyon nito. Napangiti si Jiu Box Iyang, para sa katumpakan, mga ginoo, patawarin mo ako. Ayos lang, gusto namin ang profesionalismo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nang matapos siyang magsalita, nagbago ang ekspresyon ni Ye Fan at nagsalubong ang kanyang mga kilay.
Asawa, ano ang problema? Tanong ni Su Qingzhou. Bukas ang East Emperor Ruins. Bago pa makapagsalita si Ye Fan, nagsalita si Jiu Boxiang. Nagulat si Ye Fan, nandito ka, naiintindihan mo ba ang mga bagay sa 10,000 Demon Star Region? Nagtago siya ng espada sa Eastern Emperor Realm at nagpapansin. Jiu Boxiang, halatang umaasa sa likas na talento. Medyo invincible talaga ang lalaking ito pagdating sa pagtatanong ng balita. Kabanata 3733 Hindi makatwiran. Tila medyo natakot si Jiu Boxiang. Ibinaba niya ang kanyang ulo at inilibot ang kanyang mga mata. Sabi niya, siguro. Mali ang narinig ko, baka hindi. Hindi nakaimik si Ye Fan. Ang taong ito ay talagang mahiyain bilang isang daga. Maglaro na naman ng katangahan. Sa pananaw ni Jiu Boxiang, ang pagiging mas makapangyarihan kaysa sa patron ay ang sumusunod na pagkakasala. Hindi ako Feng Jishao, tinutulungan mo talaga ako, hindi kita tretuhin ng masama, huwag kang magsinungaling, sabi ni Ye Fan. Nang si Jiu Boxiang. Narinig niya ito, nakahinga siya ng maluwag at nakangiting sinabi, totoo na ang Donghuang Ruins ay bumukas, at ang mga pagbabago ay masyadong matindi. Nakakalungkot lang talaga na mukhang balisa ang mga babae. Asawa, pagkatapos ay maaari kang pumunta sa East Emperor Ruins, iwanan mo ito sa amin dito, matigas na sabi ni Su Qingzhou. Saglit na nag-alinlangan si Ye Fan, pagkatapos ay tumango. Pagkatapos ng lahat, ang East Emperor Ruins ay maaaring magkaroon ng susi sa pag-ikot ng lahat. Hahayaan ko sina Prince Gao at Mian na manatili sa labas, at ipauubaya ko sa iyo ang usapin ng pagkuha kay Wanqing. Bagamat puno ng pag-aalala ang kanyang puso, alam din ni Ye Fan na hindi niya kayang tiisin ang lahat ng mag-isa. Ang mga kababaihan ay nagsusumikap sa paglinang, upang may bahagi ang ilang panggigipit para sa kanya. Ang magagawa ko lang ngayon ay magtiwala sa kanila. Hayaang lumabas sina Gao at Mian at maglakad-lakad, habang hinayaan din ni Ye Fan si Bai Chenluo na lumabas at manatili sandali. Noong una, binalak pa ni Ye Fan na manatili sa labas kasama ang Yantian Ring, ngunit dahil sa World Tree sa ring, nagkaroon siya ng malapit na relasyon sa Eastern Emperor. Sa makatuwid, maaari lamang hayaan ni Ye Fan na umalis muna ang mga miyembro ng pamilya sa ring. Sa ganitong paraan, kahit na makatagpo siya ng anumang panganib sa East Emperor Ruins, kahit papaano ay hindi madadami ang kanyang pamilya. Siyempre, hindi nakalimutan ni Ye Fan na magtago ng clone para itago sa bahay. Bagamat hindi tiyak kung ito ay magiging kapaki-pakinabang, itinuturing din itong isang karagdagang layer ng proteksyon. Pagkatapos ayusin ang mga ito, inilipat ni Ye Fan ang kanyang sword intent at pumunta sa Eastern Emperor Realm. Nakatatak sa mata, ay isang napakagandang hanay ng bundok, at ang mga bundok sa di kalayuan ay natatakpan pa rin ng nyebe. Makikitang masayang lumilipad mula sa kagubatan ang ilang makukulay na ibon. At ang lahat ng ito ay makikita sa pamamagitan ng pagbubukas ng East Emperor Ruins. Parang may nagbukas ng larawan ng mga bundok at ilog ng direkta sa langit. Ang sumisikat at mayamang likas na enerhiya ay patuloy na umaapaw mula sa pagbubukas na iyon. Dahil dito, ang tila magandang pasukan ng East Emperor Ruins, sa katunayan, ay lubhang mapanganib. Bagamat hindi nito maabot ang antas ng Chaos River, ang kapangyarihan nito ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng mga ordinaryong monghe. Hindi mabilang na mga karera ng halimaw ang nagmumula sa lahat ng direksyon at mula sa buong mundo. Hindi nila sinusubukang pumasok sa East Emperor Ruins, ngunit sa labas lamang ng East Emperor Ruins, kung sila ay sumisipsip ng kaunting likas na enerhiya, sila ay magiging masaya. Siyempre, mayroon ding ilang mga halimaw na master na hindi natatakot sa kamatayan, na ginagamit ang kanilang mga natatanging kakayahan at direktang nagmamadali. Sa sandaling makapasok ka sa parang larawang pasukan, ang figure ay mawawala kaagad, tulad ng isang layer ng ripples rippling. Lord Sword God, nandito ka na. Ang kasalukuyang malaking elder ng angkan ng demonyo ay sumalubong sa kanya kasama ang isang grupo ng mga matatanda na matagal nang naghihintay. Maraming tao ang pumasok. Tanong ni Ye Fan. Sinabi ng matanda na may isang mapait na ngiti, wala na ang apat na hari ng demonyo. Maraming makapangyarihang angkan ng demonyo ang nag-iisip na ito ay isang perpektong pagkakataon. Sa oras ng krisis na ito, ang pagbubukas ng East Emperor Ruins, iniisip ko rin na ang Emperor ng Silangan ay naging santo, at pinipili niya ang tagapagmana. Bilang elder ng Demon Clan, natural na hindi ako madaling pigilan. Hinihiling ko rin kay Lord Sword God na unawain. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, kung may mana ang emperador ng Silangan, natural na ang mga may kakayahan ay maninaruhan doon. At saka, ito ay magiging isang magandang bagay kung mayroong makapangyarihang mga master ng halimaw. Salamat, Lord Sword God. Quan Ren, gusto mo bang pumasok ngayon? Tanong ng unang matanda. Bakit bawal pumasok? Siyempre hindi, nagmamadaling tumawa ang matanda, ikaw ang benefactor ng aming angkan ng demonyo, paano natin ito mapipigilan? May mga paghihigpit lang sa East Emperor Ruins, hindi kasama ang mga tao sa labas ng Demon Clan. Nag-aalala kami na ito ay makakasama sa iyo.
Mangyaring mag-ingat. Subukan mo, malalaman mo, sabi ni Ye Fan. Ang dakilang elder ay walang magawa, at nakangiting sinabi, gayon din. Kasunod ng paglipad ni Ye Fan sa pasukan ng East Emperor Ruins, nakakuha din ito ng atensyon ng daan-daang libong mga demonyong angkan. Malinaw, maraming lahi ng demonyo ang nagpakita ng pagkasuklam. Kahit na alam nilang iniligtas sila ng Sword God, hindi pa rin sila nasisiyahan ng may pumasok na tao sa banal na lupain ng lahi ng demonyo. Siyempre, marami ring mata na puno ng biro. Talagang hindi alam ng Sword God na ito kung ano ang gagawin. Hinikayat siya ng mga matatanda. Isa ba talagang laro ng bata ang pagkuha sa East Emperor Ruins? Kung tutusin, siya ay isang tao. Paano natin malalaman ang kadakilaan ng East Emperor, at ito ay kagiliw-giliw na magdusa mamaya? Ilang halimaw na bumubulong, naghihintay na makitang napahiya si Ye Fan. Lord Sword God, kailangan mong bigyang pansin ang kaligtasan. Muling nagbabala ang unang elder, na may pag-aalala sa mukha. Ang ilan sa mga matatanda sa likuran nila ay hindi maitago ang kanilang mga ngiti sa gilid ng kanilang mga mata at bibig, tila hindi iniisip na si Ye Fan ay talagang makakapasok sa Holy Land ng Monster Race. Kahit na tumalikod si Ye Fan sa kanila, kilala niya ang mga mukha ng matatandang ito. Nagliwanag ang kanyang mga mata ng itim na gininto ang apoy, at ang napakagandang tanawin ng Donghuang Ruan sa kanyang harapan ay agad na naging mga alon ng sumisikat na enerhiya. Ang gandang Donghuang. Masyadong komplikado ang paghihigpit na ito, at walang pagkakataong masira ito. Hindi pa nakita ni Ye Fan ang ganoong komplikadong paghihigpit, kahit na ang maliit na patio ni Ye Wuya ay hindi masyadong mapangahas. Ito ay dapat na isang kakaiba at napakahusay na paraan ng angkan ng demonyo. Ang pagbabawal ay hindi static, ngunit patuloy na nagbabago. Sa gitna ng lahat ng pagbabago, napatunayan ang bloodline ng lahi ng demonyo, hindi kasama ang ibang lahi. Sa totoo lang, kung hindi pumunta si Ye Fan sa Juyuan, hindi siya makapasok. Kahit na nasa kanya ang katawan ng pamilya Shenlang at puwersahang pumasok, malaki ang posibilidad na masangkot siya sa maze at patuloy na ilalabas. Kaya lang. Ngayon Ye Fan, anong uri ng paghihigpit ang hindi gaanong kabuluhan sa kanya? Iniabot ang kanyang daliri, nag-swipe si Ye Fan sa kanyang harapan. Isang black and gold sword intent ang nagniningas, na parang nag-aapoy sa picture scroll ng Donghuang Ruan sa harap mo. Sa isang iglap, naglaho ang magagandang bundok, napalitan ng nakakatakot na napakagandang enerhiya na umaalingaw-ngaw. Isang espada ang sumisira sa lahat ng paraan. Ang paghihigpit na ito ay pilit na pinunit, at ang enerhiya ay natural na naging gulo. Ito. Anong nangyayari dito? Nawasak ang pasukan sa East Emperor Ruins. Paano ito posible? Ito ay isang pagbabawal na itinakda ng East Emperor. Mayroong 100,000 angkan ng demonyo, lahat sila ay nakakakita ng diretsyo. Sa ilalim ng titig ng hindi mabilang na mga mata, si Ye Fan ay direktang humakbang sa pasukan ng magulong enerhiya. Ang enerhiya ni Dang Wangshu ay hindi sapat para saktan si Ye Fan, at ngayong nawala na ang epekto ng interference, natural na hindi ito nababahala. Nang pumasok ang figure ni Ye Fan, bumalik sa normal ang pasukan sa East Emperor Ruins, na parang walang nangyari. Isang grupo ng mga halimaw ang natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Maaari pa ba itong mangyari? Hindi mabilang na mga halimaw ang nagtanong ng baliw sa kanilang mga puso. Big, Great Elder, talagang pinapasok siya. Tao siya. Mapait na ngumiti ang unang elder, kung gayon, ano ang maaari nating gawin? Hindi mo nakita ang layunin ng kanyang espada. Hindi ito makatuwiran. Ang mga matatanda ng angkan ng demonyo ay umiling at bumantong hininga, parehong walang magawa at humahanga. Sabay-sabay. Si Ye Fan, na pumasok sa Donghuang Ruins, ay may pagtataka sa kanyang mukha. Ano? Kabanata 3734 na panel. Ang ganda ng tanawin sa harapan ko ay halos kapareho ng nakita ko sa entrance kanina. Makapal na kagubatan, umaagos na mga ilog, walang hangganang kalangitan, at mga bundok na nababalutan ng nyebe sa di kalayuan. Gayunpaman, nagulat si Ye Fan nang makitang nakatayo siya sa parang puno ng halimuyak ng lupa. Ikaw ba ay nakatayo? Hindi nagpatuloy sa paglipad. Hindi lamang iyon, napansin ni Ye Fan na ang kanyang kamalayan ay lubhang hamina. Sa orihinal, ang kamalayan na halos makakaunawa sa isang larangan ng bituin ay kontrolado na ngayon sa Fang Yuan Yila. Ang mas lalong hindi kapanipaniwala kay Ye Fan ay ang kanyang sariling paglilinang, at si Leng Shengsheng ay napigilan ng halos 79%. Halatang parang naubusan ako ng lakas, matagal na akong hindi naging mahina. Sa ganoong kalagayan, hindi mapanatili ni Ye Fan ang clone ng Sword Intent na naiwan sa labas, at hindi rin mailipat ang Sword Intent. Upang ilagay ito mas pangit, ito ay simpleng degenerated sa isang cultivator sa larangan ng pagbuo ng isang elixir. Imposible, napakasama. Sinubukan ni Ye Fan na gamitin ang kanyang swordsmanship, ngunit 3 lumilipad na espada lang ang kanyang pinakawalan. Ang lakas ng kaisipan ay hamina. Ito ay nagbago sa nakaraan, ngunit daan-daang libong mga espada ay madali. Ano ang sitwasyon? Sanhi ba ito ng kapaligiran dito? Sa East Emperor Ruins, limitado ba ang lakas ng mga monghe?
Nagtataka si Ye Fan, sinusubukang gamitin ang wushuang, at nagsimulang suriin ang paligid. Sa kabutihang palad, gumagana pa rin ang ganap na prioridad ng antas ng emperador, at magagamit ko pa rin ang walang kapantay. Ngunit sa sandaling nasuri niya ito, hindi niya direktang sinuri ang nakapalibot na enerhiya tulad ng ginawa niya sa nakaraan. Sa isang kisap mata, sa harap ni Ye Fan, isang listahan ng impormasyon ng karakter ang lumitaw ng hindi inaasahan. Pangalan, Ye Fan. Emperor, Dragon Race, Chaos Race. Sword Master, Alien Destiny, Flame Savior, Savior. Human Emperor, Demon Guardian, Protoss Guardian, Elf Guardian, Demon Guardian. Ang tagapag-alaga ni Hongmeng, ang mananakop ng Hongmeng, ang mamamatay tao ng dragon, ang natural na sakuna ng Diablo, ang natural na sakuna ng mga Diyos. Ang mananakop ng Juyuan, ang pinuno ng Kyushu, ang mananakop ng mga banal na hayop, ang mananakop ng demonyong dragon sa simula, ang Panginoon ng demonyong dragon, mga linya. Nang mga gininto ang karakter ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Ye Fan, at tila direktang nakalimbag ang mga ito sa kanyang kamalayan. Ano ang problema? Ito ang aking impormasyon. Nagtanong lang si Ye Fan sa kanyang puso, at isang boses ang biglang umalangaw sa kanyang isipan. Oh, halika sa isang kawili-wiling treasure hunter. Mukhang may nahanap ka na. WHO. Tumingin si Ye Fan sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Pumunta ka dito, ngunit hindi mo alam kung sino ang hari na ito. East Emperor. Oo. Natigilan si Fan, nasa East Emperor ruins pa rin si Senior. Natigilan si Fan. Gaano katagal umiral ang East Emperor ruins, at maaari pa ba silang mag-iwan ng mind clone? At napakatalino pa rin ito, isa itong clone na nakakapagsalita. Gaano kalakas ang Eastern Emperor na ito sa orihinal? Gayunpaman, pag-iisip tungkol dito ng mabuti, maaari siyang makipagtulungan sa World Tree upang ipanganak ang immortal na si Jian Zizai. Ang Saint Demon Emperor na ito, na walang kamatayan, ay talagang hindi niya maiisip. Marahil, ang Eastern Emperor ay isa ng creator-level existence. Sa ganitong paraan, ako ay sapilitang manghina na naiintindihan. Kung mas hindi masusumpungan ang Donghuang Ruins, mas mahalaga ito upang galugarin. Senior, ano ang ibig mong sabihin sa pagsupil sa aking paglilinang? Tanong ni Ye Fan. Huwag kang mag-alala, lahat ng papasok sa East Emperor Ruins ay itreto ng pantay-pantay, at lahat sila ay mapipigilan ng Taiso. Upang matiyak na ang kompetisyon ay patas hanggat maaari, ang mga tagumpay ng labas ng mundo ay lubos na hihina. Naghihintay si Dan sa Donghuang Ruins, maaari kang gumamit ng iba't ibang paraan para mabawi ang sarili mong kapangyarihan. Sumimangot si Ye Fan, iba't ibang paraan. Tinanong niya ang kanyang sarili, Ye Fan, mayroon kang espesyal na titulong Monster Guardian, at mayroon kang isa pang pagkakataong pumili. Kung gusto mong umalis sa East Emperor Market at talikuran ang treasure hunt na ito, mangyaring magpasya sa loob ng ilang sandali. Natigilan si Ye Fan, paano niya ito magagawa? Ito ba ay isang maliit na perk para sa mabuting kaibigan ng angkan ng demonyo? Kahit anong tingin mo dito, para kang naglalaro ng online game. Natatakot ako na ang Donghuang na ito ay hindi isang tiyuhin na may malubhang pagkagumon sa internet at pangalawang sakit. Ngunit dumating ang lahat, makakagat lang ng bala si Ye Fan. Hindi ako aalis. Sigurado ka? Sigurado ka ba? Sa Hulyo taong 749,981, may 2 araw na bubuksan ang gate ng palengke. Kapag nalampasan mo ito, hindi ka na makakaalis. Ang buhay at kamatayan sa East Emperor Ruins ay hindi mahuhulaan, huwag maging sakam, batang emperador, good luck. Nawala ang boses pagkatapos ipaliwanag ang mga salitang ito. Natagpuan ni Ye Fan na nakatayo pa rin siya sa damuhan na walang kahit ano sa paligid. Sinulyapan niya ang malawak na mundo ng Donghuangshu na napakalaki. Hindi niya talaga alam kung nasaan ang maalamat na Chaos Bell. Pagkatapos ng 81 araw, kung wala akong mapapala, ito ay magiging labis na kawalan. Hindi bumabawi ang cultivation base, napakabagal maghanap. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin at pilit na winasak ang kanyang primordial spirit. Ngunit gaano man siya kasira, siya ay nanghina sa lahat ng oras. Ang East Emperor Ruins ay tila isang napakalalim na hukay, hinihigop ang lahat ng kanyang labis na kapangyarihan. Tila ang paggamit lang ng wushuang at makita ang sarili mong panel, ay napakaligtas na ng mukha. Napakalaki pa rin ang agwat sa pagitan niya at Donghuang, at imposibleng sirain ang sistema ng kontrol nitong Donghuang Ruins. Biglaan. Natagpuan ni Ye Fan na may 2 figure sa likod niya, tahimik na papalapit. Bagamat mahina ang kanyang cultivation base, hindi magbabago ang kanyang Dragon Race na katawan, at nandoon pa rin ang kanyang instinct, ang kanyang kakayahang pangunawa ay higit pa sa anumang lahi. Lumingon si Ye Fan at nakita ang 2 matipunong halimaw na lalaki na may asul na kulay abo na buhok. Oo, Lord Sword God ba ito? Tanong ng isa sa mga lalaking may mahabang mukha. Tumango si Ye Fan, ikaw ay si Lord Sword God talaga. Tuwang-tuwang sinabi ng malaking mukha, ako si Dan mo, ito ang aking kapatid na si Danka, kabilang kami sa angkan ng demonyong lobo.
Panginoong Espada Diyos, ikaw ay napakalakas, maaari ka bang makahanap ng paraan upang kami ay mapaalis? Sabi ni Danmo na may mapait na mukha. Pinaalis ka. Bakit? Tanong ni Yefan. Masyadong delikado dito. Pagpasok pa lang namin, nalaman namin na ang aming paglilinang ay pinaghihigpitan, at pagkatapos ay pinagsisihan namin ito, sabi ni Danka. Kami ay mga munting lobo na demonyo, at pumasok lamang kami kapag nabigla kami. Kung wala ang aming paglilinang, paano kami mangangahas na manatili sa East Emperor Ruins? Nagtataka na tanong ni Yefan, hindi mo ba na-encounter ang mind clone ng East Emperor? Hindi. Sabihin mo, tatagal ng 49 na araw bago lumabas ng maaga. Kailan? Narinig ito ni Danmo, lumiit sandali ang kanyang berdeng mga mata, so. Lord Sword God, tulad natin, tinamaan siya ng Tai Yisuo. Tumango si Yefan, hindi ako makaalis sa sarili ko, kaya hindi kita matutulungan. Nang matapos siyang magsalita, ang magkapatid na demonyong lobo, sina Danmo at Danka, ay nagkatinginan at kakaibang ngumiti. Kabanata 3735 Isang Sikreto. Nakakalungkot talaga, may malungkot na tingin sa ngiti ni Danka. Walang pag-aalinlangan, biglang itinaas ni Danmo ang kanyang kamay at naglabas ng machete magic weapon mula sa likuran. Ang machete ay tumama sa leeg ni Yefan na parang kidlat. Nag-flashback si Yefan at madaling naiwasan ito. Hindi nagulat si Yefan sa biglaang pagbabago ng dalawang halimaw na ito. Nang makalapit lang itong dalawang lalaki ay nag-tiptoed sila. Kung hindi mali siya, hindi na kailangang itago ng ganito. Bakit, kung hindi mo pinaalis, papatayin mo ako? Ngumisi si Yefan. Damn it, napakahusay nito, sambit ni Danmo, at ang kanyang ekspresyon ay naging napakabangis. Lumabas ka. Dahil nandito na ang dalawang kapatid natin, kailangan nating kunin ang kayamanan ng Eastern Emperor, paano tayo susuko? Tumawa si Danka at sinabing, ikaw, isang tao, na dumating upang pagnakawan ang kayamanan ng aming angkan ng halimaw, at gusto pa ring umalis ng buhay. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, biglang nagbago ang magkapatid, bumalik sa dalawang matangkad na Cyan Wolves na may 3 ulo. Bahagyang sinabi ni Yefan, hindi ako interesadong kumain ng karne ng aso, lumabas ka. Sword God, hindi mo kailangang magmukhang kalmado. Ngumisi si Dunmer, na nagpapakita ng matatalim na pangil. Kung natamaan mo si Tai Yishua, ang iyong cultivation base ay walang pinagkaiba sa amin. Ngunit kami ay mga halimaw, at kami ay ipinanganak na maraming beses na mas malakas kaysa sa inyong mga tao. Tumawa ng malakas si Danka, hindi mo talaga akalain na tayo ay dalawang maliit na demonyong lobo, tama ba? Kami ang dalawang pinuno ng angkan ng asul na lobo, ang dugo ng hari ng lobo. Ang pagpatay sa iyo bilang isang tao ay kasing dali ng pagtapak sa isang reptilya. Kung ayaw mong mamatay, patayin mo na. Ibigay mo ang lahat sa iyo. Napabuntong hininga si Yefan, masyadong tamad na makipag-usap sa dalawang ito, tumalikod at nagplanong pumunta sa kagubatan sa ibaba. Naghahanap ng kamatayan. Sa tingin mo ba ay isa ka pa ring mataas na ranggo na Sword God? Idiot! Galit na galit si Danmo at lumusot, ilang beses na mas mabilis kaysa noong siya ay nasa anyo ng tao, at gustong hawakan ang paa ni Yefan. Ngunit sa sandaling iniunat nito ang kanyang paa, ang backhand ni Yefan ay isang kamao. Paft! Ang mga kuko ng lobo ay direktang nabasag sa tinadtad na karne. Hindi man lang ito nilingon ni Yefan, naglabas siya ng espada sa kanyang kaliwang kamay at nilaslas ng may twist. Napakalakas, gupitan ng isang buong asul na lobo sa dalawang hati. Si Danka sa likuran ay natigilan, at hindi niya ito malinaw na nakita, at siya ay pinatay mag-isa. Ito ang kapangyarihan at bilis ng mga tao. Woo! Nagpakawala si Danka ng makulit na bark, tumalikod at tumakbo palayo na nakatali ang buntot. Ngunit hindi lang ito tumakbo, at nalaman na biglang sumulpot si Yefan sa harapan nito. Abnormal. Ang bilis naman. Paano malalaman ng magkapatid na demonyong lobo na ang lalaking ito sa harap niya, bukod pa sa kamukha niya, ay talagang isang kumpletong dragon? Hindi ko intensyon na patayin ang aso, ngunit nagbago ang isip ko. Si Yefan ay naglabas ng espada sa kanyang kalooban, ngunit si Danka ay hamampot sa preno ng walang tigil, at nahati sa dalawang bahagi. Pinunasan ni Yefan ang dugo ng lobo sa kanyang mukha, nagsagawa ng wuswang, at tumingin sa kanyang panel. Nakita ko na sa itaas ng kanyang profile, isang gintong, ilaw, ang nakabukas. Isa itong lampara na may simbolo ng Eastern Emperor, at habang pinatay ni Yefan ang dalawang demonyong lobo, lumiwanag ito ng kaunti. Sa pagdaragdag ng liwanag na ito, bahagyang tumaas din ang antas ng cultivation ni Yefan. Ang bagay na ito, dapat itong maging progress bar para sa pagbawi ng cultivation base. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, kawili-wili, tila ang pagpatay sa mga halimaw at karanasan sa pakikipaglaban ay isa ring paraan para muling magkaroon ng lakas. Agad na uminom si Yefan ng ilang magic pill. Nais niyang subukang tingnan kung ang pag-inom ng gamot ay makapagpapanumbalik ng kanyang paglilinang. Napag-alaman na kahit na medyo lumakas ang pagbawi, hindi ito nakabawi sa pagkumpuni. Kahit na ang elixir na dinala mula sa labas, kung kakainin dito, ang epekto ay lubhang nababawasan.
Itong Donghuang, napakaingat mo sa pagdidisenyo ng laro, ngumiti si Ye Fan ng mapang-akit. Tila ang tanging paraan upang mabawi ang lakas ay sa loob ng East Emperor Ruins. Agad na nagsimulang lumipad si Ye Fan sa kagubatan. Sa daan, nakakita si Ye Fan ng ilang mga hayop. Ang pagpatay sa mga hayop na ito, ang cultivation base ng paglago ay halos baliwala. Hindi nagtagal at nakita ni Ye Fan ang ilang mga halimaw na bangkay at maraming bakas ng labanan. Kung iisipin, marami sa mga demonyong angkan na pumasok ang nakatuklas na, ang pagpatay sa mga katunggali ay maaaring magbalik ng kanilang lakas. At sa sandaling maibalik ang base ng paglilinang, ang pinakadirektang bagay ay upang mapahusay ang kamalayan at palawakin ang hanay ng paghahanap. Kung gusto mong mahanap ang kayamanan ng East Emperor sa malawak na East Emperor Ruin sa loob ng 81 araw, ang lakas ay napakahalaga. Kahit na, maaaring patayin ng mga kakumpetensya na may average na lakas ang mga may mas malakas na lakas sa pamamagitan ng pagbawi ng maaga. Ang gayong tuntunin ng disenyo ng Donghuang ay talagang matapang at puno ng personalidad. Nang tumalo na sana siya sa lambak ng ilog, biglang nakita ni Ye Fan na may isang pamilyar na figure na nakikipaglaban sa tatlong angkan ng demonyo. Jian Yuzo. Tatlong demonyong baboy iyon na may matatabang ulo at malalaking tainga, naglalaway sa sandaling iyon, nagtutulak patungo kay Jian Yuzo. Bagamat hindi mahina ang talento ni Jian Yuzo, higit na umaasa siya sa espiritual na kapangyarihan at mahika ng kaluluwa. Pagpasok sa lugar na ito, ang lakas ng labanan ay lubhang hamina, at ito ay medyo pasibo. Ang kanyang mahabang pilak puting buhok ay natatakpan na ng alikabok, at ang kanyang magandang mukha ay kulay abo at nahihiya. Ang gulo talaga. Umiling si Ye Fan, hindi niya siya matulungan, kaya lumipad siya pababa at inihagis ang tatlong lumilipad na espada. Ang swordsmanship ay naging tatlong malamig na ilaw, at ang tatlong baboy na demonyo ay direktang patay sa lugar. Ang tatlong grupo ng Sword Intent Flames ay direktang sum-iris sa kanila. Kahit na ito ay sugpuin, ang mga katangian ng antas ng emperador ng Wushuang ay hindi magbabago, at kung ang kanyang cultivation base ay hindi magdusa, siya ay may dominasyon pa rin. Ikaw ba? Ang nakakagulat na magandang mukha ni Jian Yuzo ay nagpakita ng isang pambihirang sorpresa. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, bakit ka nandito? Alam mo ba na ito ay lubhang mapanganib? Kung hindi kita makita at mamatay ka rito, paano ko ipapaliwanag sa iyong ama? Hindi kumbinsido si Jian Yuzo nang marinig niya ito, ako paano mo malalaman na magiging ganito kapag pumasok ka? Dito ipinanganak ang aking ama at kung saan nakatira ang aking lolo. Makatuwiran na ikaw ay mga tagalabas, hindi ba? Talaga, dahil tahanan mo ito, bakit pinaliligiran ka pa ng tatlong baboy? Habol. Ngumisi si Ye Fan. Galit na kinagat ni Jian Yuzo ang kanyang mga pilak ng ngipin, ikaw ang abala sa sarili mong negosyo. Nakabawi sana ako ng maraming cultivation sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Miss, gawin mo ito sa iyong sarili. Tumalikod si Ye Fan at agad na lumipad. Nang makita ito, mabilis siyang hinabol ni Jian Yuzo. Teka, gusto mo talagang iwan ako mag-isa? Nagkunwaring hindi narinig ni Ye Fan. Nangako ka na aalagaan ako ng tatay ko. Ikaw, hindi ka naniniwala sa sinabi mo. Si Jian Yuzo ay talagang nataranta sa pag-iyak. Siya ay pinuprotektahan mula noong siya ay bata, at siya ay sapat na malakas na walang sinumang maglalakas loob na guluhin siya. Ngunit nang pumasok siya sa East Emperor Market, nalaman niyang siya ay naging isang piraso ng karne sa chopping block, at kahit sino ay maaaring mangbuli sa kanya. Nangako ako na aalagaan ka ng tatay mo, pero hindi ko sinabi na paprotektahan kita ng buong buo. Wala akong kinalaman sa paghahanap ng kamatayan ng mag-isa. Ngumisi si Ye Fan, hindi sanay ang ugali ng panganay na babae na ito. Mapatla ang magandang mukha ni Jian Yuzo. Nang makitang hindi niya naabutan si Ye Fan, napasigaw na lamang siya, pumasok ako para sa isang dahilan. Sasabihin ko sa iyo ang isang sekreto ng Donghuang Ruins. Kabanata 3736 na hayaang magsanay ang aking hipag. Sekreto. Pagkatapos ay ibinaba ni Ye Fan ang kanyang mga hakbang at lumingon para tingnan ang babae. Ano ang sekreto? Nakita ni Jian Yuzo ang palabas at sinabing, susundan mo ako sa isang lugar, at sasabihin ko sa iyo pagdating mo doon. Nang makitang malapit nang mawala ang lalaki, sumigaw si Jian Yuzo, pupunta ako sa bayan ng aking ama. Isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Ye Fan, ang bayan ni Jane kung saan isinilang ang Demon Emperor na dapat ay hindi pangkaraniwan, tama ba? Sinabi ni Jian Yuzo nang hindi sinasadya at walang magawa, sinasabi ko sa iyo, kung gayon dapat mo akong protektahan sa lahat ng paraan, kahit man lang hanggang sa mabawi ko ang aking paglilinang. Hanggat hindi ka nagdudulot ng gulo sa iyong sarili, kung mawawalan ka ng galit, mangyaring makinig sa akin, maipapangako ko sa iyo, sabi ni Ye Fan, saan ko nakuha ang galit, miss? Magagalit si Jian Yuzo nang makita niya ang mapanuksong mga mata ni Ye Fan, kaya kinailangan niyang pigilin ang kanyang mga ngipin, napalunok, at sinabing, okay, it's a deal. Sabihin mo sa akin, saan ang bayan ng Demon Emperor? Nasiyahan si Ye Fan kay Jian Yuzo, at sinabing, ang magulong alon, ang kailaliman ng yelo at apoy. Anong ibig mong sabihin? Napakunot ang noo ni Ye Fan. Paano ko malalaman?
Hindi pa ako nakapunta dito dati. Ipinikit ni Jian Yuzo ang kanyang mga mata sa kanya, gusto ni Ye Fan na pag-alitan ang kanyang ina. Itong dalawang salita lang, sinabi mo sa akin na ito ay isang sikreto. Oo, kung babalik ka sa iyong salita, pagkatapos ay hayaan mo ito. Big deal ako. Kung gusto mong lumuhad ako at magmakaawa, mamamatay ako. Puso. Galit na sabi ni Jian Yuzo na hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iyak, medyo matigas ang batang babae. Ang baho mo lang, hindi ko talaga alam kung kanino ako matututo. Kailan ko ba sinabing nagsisi ako? Seryosong sinabi ni Ye Fan, ngunit mayroong isang bagay, gusto kong ipaliwanag sa iyo ng maaga. Ano? Sumimangot si Jian Yuzo. Nandito ako para manghuli ng kayamanan. Kapag may nadatnan ako na talagang kailangan ko, kahit ancestral na bagay sa pamilya ng lolo mo, hindi ko ibibigay sa iyo. Malamig na ngumuso si Jian Yuzo, ang kayamanan sa mundo ng paglilinang ay palaging may kakayahang tao. Kung nakuha mo ito, hindi ko kailangan na bitawan mo ako. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, so, nandito ka rin para manghuli ng kayamanan. Oo, pero hindi. Anong ibig mong sabihin? Sinabi, narinig kong binanggit ng aking ama na ang kanyang pinakawalang pag-aalala na mga araw ay ginugol sa kanyang bayan ng Dongwangshu. Gusto kong pumunta at makita kung bakit hindi malilimutan ng aking ama. Siyempre, kung makukuha ko ang mana ng Eastern Emperor, gagawin ko ang aking bahagi. Tutal, ako ang direktang tagapagmana. Kung aalisin ito ng ilang magugulong lalaki na nanghihiya sa pangalan ng Eastern Emperor, paano ako magiging komportable? Ye Fan palagi kong naramdaman na pinapagalitan ko siya, ngunit sinsero ito, okay, kung makahanap tayo ng kayamanan, gawin natin ang makakaya natin. Kaagad, dinala ni Ye Fan si Jian Yuzo. Ngunit pagkatapos lumipad ng malayo, medyo naiinip si Ye Fan. Bilasan mo, mga kuhol. Walang imak na sinabi ni Ye Fan, napakasama ng pamamaraan ng wind fighting ng sisiw na ito. Si Jian Yuzuksiyang ay tumutulong ng pawis, humihingal. Ikaw. Ang iyong pagiging espada ay lumilipad ng napakabilis, nagmamadali ka bang muling magkatawang tao? Miss, sa bilis mo, hindi namin alam kung anong taon at buwan namin nascan ng picture. Nakikita na ni Ye Fan na itong The Emperor Ruins ay katawa-tawa na malaki, hindi ko talaga alam kung paano nilikha ng Eastern Emperor ang ganoong kalaking mundo. Kaya't upang mahanap ang kailangan mo sa 81 araw, ang bilis ay napakahalaga. Ano? I-scan. I-scan ang larawan. Hindi maintindihan ni Jian Yuzo. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magpaliwanag, at naglabas ng isang lumilipad na espada. Tumakak ka sa espada, at dadalhin kita para lumipad, sabi ni Ye Fan. Kumunot ang noo ni Jian Yuzo, ay. Ayoko. Ito. Gusto mo bang pumunta sa bahay ni Lola? Tanong ni Ye Fan. Ang mukha ni Jian Yuzo ay nabahira ng pulang ulap, ay. I can't use swords. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, tapak ka lang, at hindi mo na kailangang kontrolin. Kinagat ni Jian Yuzo ang kanyang ibabang labi at sinubukang tap-okan ang isang pares ng lotus feet sa lumilipad na espada. Nanginginig, maingat, sa takot na mahulog. Bitawan ang pamamaraan ng pagkontrol ng hangin, sabi ni Ye Fan. Huminga ng malalim si Jian Yuzo at pinakawalan si Yufeng. Pagkatayo pa lang niya ay na-out of balance siya at diretsyong bumagsak. Oo. Bulalas ni Jian Yuzo, namumutla ang kanyang mukha. Napatulala si Ye Fan, may ganyang kitingang babae. Ang babaeng ito ba ay talagang isang espiritual na monghe? Inabot niya at hinawakan ang pulso ni Jian Yuzo. Hindi nag-react si Jian Yuzo, at kinaladkad siya pabalik sa espada ni Ye Fan. Ikaw, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Natagpuan ni Jian Yuzo ang kanyang sarili na nakasandal sa lalaki, at ang dalawang kamay ni Ye Fan ay nakasuporta sa kanyang mabangong balikat. Huwag kang gagalaw. Ihahatid kita para hanapin ang nararamdaman ni Yuji Ian. Deng Tuzi. Malinaw na sinasamantala mo ako. Masyado kang mag-isip, nakita mo na rin ang asawa ko, yan ang tinatawag na walang katulad na kagandahan, ikaw lang bastos kung ganito. Tumawa si Ye Fan. Nang marinig ito ni Jian Yuzo, sa halip na gamaan ang loob niya, medyo nenas siya. Bakit hindi ko may kumpara sa mga babae ni Su Qingzhou? Kaya pala bulag ka. Sinabi ni Ye Fan na may masamang ngiti, bakit, hinahamak kita, hindi ka nasisiyahan. Kalokohan. Hindi ko naman iyon sinasadya. Sabi ko, paano ka nag-cultivate? Fei, huwag mong dahan-daang sabihin, hindi ka man lang makatapak ng espada. Buong pagmamalaking sinabi ni Jian Yuzo, ako ay anak ng Demon Emperor, at mayroon akong mga lumilipad na kayamanan ng espiritu mula pa noong bata ako, kaya bakit kailangan kong magsanay ng mga mababaw na spelling na ito? At sa weekdays ay lahat sila ay gumagamit ng space spells, diretso at diretso, kung hindi dahil sa kanilang cultivation, hindi kanila patatawanin. Sinabi ni Ye Fan, napakaganda nito, hindi ba dahil ang mga pangunahing kaalaman ay masyadong masama? Ikaw ang bahala at iyon. Ang tatlong baboy na demonyo ay wala sa agos. Namula sa galit ang mukha ni Jian Yuzo, kung hindi dahil sa cultivation base. Halika, kahit naputulin ang iyong cultivation base, anak ka pa rin ng Demon Emperor, at ang iyong pisikal na fitness ay pareho pa rin. Higit na mas malakas kaysa sa mga halimaw na iyon.
Ngumiti si Ye Fangxi at sinabi, sa aking palagay, spoiled ka lang. Dapat mong sanayin ang iyong hipag at sanayin ang iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ayokong turuan ako ng babaeng iyon. Galit na sabi ni Jian Yuzo. Yo, ang panganay na si Miss ay parang spoiled na bata pa rin. Ikaw lang. Si Jian Yuzo ay malapit ng mabigla, ngunit tinakpan ni Ye Fan ang kanyang bibig. Nanlaki ang magagandang mata ni Jian Yuzo, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Lumapit si Ye Fan sa kanyang tainga at sinabing, tingnan mo, huwag mong isipin na nakatapak ka sa espada, relax ang iyong puso. Mas maayos na ba ang biyahe? Natigilan si Jian Yuzo, at biglang napagtanto na kanina pa sila nasa Imperial Court. Mabilis na lumilipad ang espada. Mabilis na dumaan ang napakagandang tanawin sa kanyang harapan, at ang hangin ng bundok ay sumipol sa kanyang mukha. Iba ang espada sa windwardness, at iba rin ito sa pag-upo sa saradong lumilipad na instrumento. Ang napakabilis na bilis at ang malapit na komunikasyon sa daloy ng hangin ay nagpapakilig sa mga tao, tulad ng pagsakop sa kalangitan, na kabubusog. Nang hindi sinasadya, nagalit si Jian Yuzo. Pagkatapos ay binitawan ni Ye Fan ang kanyang kamay na may bakas ng pagiging suplada sa kanyang mukha. Kaya, ganito ang pakiramdam ni Yuji Ian. Bulong ni Jian Yuzo, huminga ng malalim, iniunat ang kanyang mga braso ng walang malay, at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip, tila naaalala na noong bata pa siya, ang kanyang ama na si Jane ay malaya at hinayaan siyang sumakay paikot sa kanyang leeg, ginugol niya ang kanyang mga araw sa paglipad sa Eastern Emperor Realm. Isang malayong alaala ang pumasok sa isip ko. Mag-ingat ka. Biglang sumigaw si Ye Fan. Kabanata 3737 Misyon. Isang malaking anino ang bumalot sa kanilang dalawa. Isa itong higanteng ibon na nababalutan ng itim na ginto na may pakpak na mahigit 1,000 metro. Biglang nagising si Jian Yuzo, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang matutulis na platinum claws na tumutusok sa kanya. Gumawa si Ye Fan ng mapagpasyang desisyon at itinulak si Jian Yuzo pababa. Nasaksak na lang siya ng matutulis na kuko ng sabay. Ay, nasa sakit si Ye Fan. Sa sobrang bilis, kahit ang kanyang pisikal na katawan ay hindi makayanin ang isang bakod. Ikaw Fan. Sa proseso ng pagbagsak ni Jian Yuzo, sa sandaling huminahon ng hangin, si Ye Fan ay sinaksak at lumipad palabas. Alam na ito ay upang iligtas siya, si Jian Yuzo ay nasa magkahalong mode. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman niya na si Ye Fan ay pumihit ng ilang sandali at tumayo sa ere. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang tiyan, punit-punit ang mga damit, ngunit may kaunting puting marka lamang sa balat. Hindi talaga ako tao. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo, tumingin sa Black Gold Raptor, at mapaglarong ngumiti. Malinaw, ang mga mata ng ibon ay nagpakita din ng isang nakakagulat na kulay. Inakala nitong si Ye Fan ay malubhang masusugatan, ngunit hindi man lang nito nabasag ang balat. Nasira ang mga plano nito. Paumanhin, naging matagumpay ang ambush attack, ngunit nabigo ka. Sumigaw si Jian Yuzo, ito si Kangyo Jinpang. Maaari silang magtago sa matataas na lugar at tambangan ang iba pang nilalang na lumilipad. Napakabangis at tuso. Biglang Fan, no wonder hindi niya nalaman sa oras, invisible pala. Gayunpaman, ito ay higit sa lahat dahil ang kanyang cultivation base ay hamina. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, naghanda si Kangyo Jinpang na tumakbo, at ang kanyang katawan ay mabilis na naging transparent, na parang nawawala sa hangin. Ngunit paano ito bibigyan ni Ye Fan ng pagkakataon, nang itinaas niya ang kanyang kamay, ang lumilipad na espada ay naging isang itim na gintong sinag at direktang bumaril sa ulo ni Jinpang. Jia! Isang mahabang buntong hininga ang Big Bird at bumagsak mula sa langit. Nagmamadaling umiwas si Jian Yuzo upang maiwasang matamaan ng malaking lalaking ito. Mukhang pagkatapos na hamina ang cultivation base, ang likas na bentahe ng angkan ng demonyo ay mapapalaki ng walang hanggan. Bumulong si Ye Fan, kung mas malakas ang angkan ng demonyo, mas makapangyarihan ang halimaw dito, umaasa sa katawan at talento nito. Kung hindi lang si Kangyo Jinpang ang nakilala niya, kung ibang tao, baka napatay na siya. Tiningnan ni Jian Yuzo ang tiyan ni Ye Fan na may kakaibang mga mata. Hindi ko maiwasang sabihin sa aking puso, kung ikukumpara sa angkan ng demonyo, isa kang halimaw, di ba? Pamangkin Yuzo, ano ang dapat kong gawin, niligtas kita muli, nakangiting sabi ni Ye Fan. Malamig na sumangot si Jian Yuzo, tumalikod, bigyan mo ako ng espada. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, sigurado ka ba, hindi ko kailangang lumipad kasama mo. Hindi, ayaw kong itulak ka, sabi ni Jian Yuzo. Sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso na ang babaeng ito ay medyo mayabang, kaya sumama siya sa kanya at naghagis ng lumilipad na espada. Papunta na ang dalawa kasama si Yuji Ian, ngunit sa pagkakataong ito ay iningatan ni Ye Fan ang kanyang isip. Sa kalagitnaan, gulat na sinabi ni Jian Yuzo, medyo gumaling na ang cultivation ko. Natigilan si Ye Fan, dahil ba sa pinatay ko ang Jinpang na iyon? Dapat lang, pwede bang kung papatayin mo ang kalaban mo, makikinabang din ako. Saka bakit hindi ako nakinabang sa 3 demonyong baboy noon? Nagtataka si Jian Yuzo. Saglit na nag-isip si Ye Fan, at sinabing, tinatayang.
Nagde-default ang system sa atin na bumubuo ng isang team. Hindi na naintindihan ni Jian Yuzo. Sinabi ni Ye Fan, matagal na kaming magkasama, ngunit hindi kami nag-atake sa isa't isa. Tinatansya na kami ay isang koponan bilang default, kaya maaari naming ibahagi ang mga benepisyo. Pinatay ko ang demonyong baboy noon, at ngayon lang tayo nagkakilala, kaya hindi namin ito pinag-ayos para sa iyo. Hindi napigilan ni Jian Yuzo na kumurap, bakit parang naiintindihan mo ng husto? Sa tingin ko noon, ang aking kapatid ay isang profesional na tagapagsanay ng kapangyarihan pa rin. Pagmamalaki ni Ye Fan. Si Jian Yuzo ay hindi maipaliwanag nang marinig niya ito, ngunit masaya din siya sa kanyang puso, hanggat maaari siyang makabawi sa isang tiyak na lawak, magagawa niyang protektahan ang kanyang sarili. Magpatuloy sa kalsada, at may mga mas kaunting bakas ng mga labanan ng halimaw na nakatagpo sa kalahati. Malinaw, habang sila ay lumalim, ang lahat ay nagsimulang maging mas maingat, at ang mga nakaligtas ay mas hindi pangkaraniwan. Ang magulong dagat, ang kailaliman ng yelo at apoy. Naalala ni Ye Fan ang dalawang pangungusap na ito, ngunit wala siyang ideya. Ngunit anuman ang mangyari, ang pinakamalapit na yelo ay ang mga bundok na natatakpan ng nyebe sa di kalayuan. Maaari lamang silang magmadali sa direksyong iyon. Nang makitang malapit na niyang marating ang paanan ng bundok na nababalutan ng nyebe, narinig niya ang isang nakakatakot na sigaw mula sa kagubatan sa di kalayuan. Nang huminto ang dalawa, nakita nila na ito ay dalawang halimaw na may kulay asul na kulay abo na balat at dalawang basket ng retan sa kanilang likuran. Sa harap nila ay isang matipunong lalaki na may gininto ang buhok at tatlong mar-angle na higanteng leon na nababalot ng gintong kayumanggi. Ito ay ang Lion King Yohan. Kumunot ang noo ni Jian Yuzo. Alam mo ba? Tanong ni Ye Fan. Ang hari ng higanteng angkan ng leon ay isa sa 7 santo ng angkan ng demonyo. Ang 7 santo ay mas mahina lamang sa pangalan at impluwensya kaysa sa 4 na hari ng demonyo, ngunit ang kanilang lakas ay halos kapareho ng sa mga hari ng demonyo. Sila ay karaniwang mula sa ilang makapangyarihang angkan mismo. Mahigpit na sinabi ni Jian Yuzo, si Yohan ay mula sa bloodline ng isang gintong leon, at ang kanyang katawan ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong higanteng leon. At pumasok siya na may kasamang 3 alipors. Tinatayang marami na siyang napatay na kalaban sa daan at nakabawi ng maraming cultivation. Mas mabuting huwag na nating guluhin ito. Nagtataka na tanong ni Ye Fan, hindi mo ba iniisip na medyo kakaiba para sa 2 angkan ng demonyo na may dalang mga basket ng gamot? Nagpakita rin ng hinala si Jian Yuzo, hindi pa ako nakakita ng ganoong klase ng demonyo. Mukha silang tao, ngunit ito talaga ang hininga ng angkan ng demonyo. Naningkit ang mga mata niya, anong naisip niya? Pwede bang? Sila ang mga aborigine dito. Nakangiting tumanggo si Ye Fan, natuklasan din yata ito ni Nayakan, kaya hindi siya nagmamadaling pumatay. Sa sandaling ito, lumingon ang haring leon na si Ahan. Nakatingin kay Ye Fan at Ye Fan sa malayo na parang mga kutsilyo. Sword God, Miss Jian, ang dalawa. Ano ang problema? Nagbago ang ekspresyon ni Jian Yuzo, at naramdaman niya ang pressure na binitawan ni Yohan, at nakaramdam siya ng tensyon sa lahat. Hindi maganda. Nakabawi talaga ito ng maraming cultivation, at parang kinuha nito ang langit. Si Jian Yuzo ay hindi pa umabot sa antas ng plastik na espiritu sa sandaling ito, at si Ye Fan ay halos naabot na ang mahabang buhay. At sa tabi ni Ahan, ang 3 subordinate na iyon ay nasa antas na ng immortalidad. Ye Fan, bilasan natin, ang mga higanteng leon ay hindi marunong lumipad, maaari tayong tumakbo ng may espada, hindi na kailangang ipagsapalaran ang ating buhay para sa kaunting kita. Payo ni Jian Yuzo. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, nasa panganib ang mga aborigine, at hindi nararapat na pumunta tayo sa oras na ito. Hindi naman sila mamamatay, gusto mo ba talagang makipagsapalaran para sa kanila? Hindi makapaniwala si Jian Yuzo. May mapaglarong ngiti sa gilid ng bibig ni Ye Fan. May naisip pa talaga siya. Dahil ang Dangwangsho na ito ay mukhang isang malakihang online na laro, makatuwira na bilang karagdagan sa pakikipaglaban sa mga halimaw at pag-upgrade, maaari ka ring gumawa ng mga quest. Ang mga gawaing ibinigay ay karaniwang mga NPC sa laro. Hindi ba ang isang ito ay tulad ng isang random na na-trigger na gawain? Garantisado, magkakaroon ng hindi inaasahang mga pakinabang. Nang hindi na hinintay na magsalita si Jian Yuzo, diretsong bumagsak si Ye Fan. Mapatla ang magandang mukha ni Jian Yuzo, kahit na malakas ang physical fitness ni Ye Fan, kung tutusin, dinudurog ito ng cultivation base ni Yohan. Nang makita ito, bahagyang tumingin si Yohan. Ang 3 higanteng leon ay direktang sumugod sa gilid ni Ye Fan, na bumubuo ng isang tatsulok na palibutan. Tulad ng inaasahan sa Sword God, siya ay talagang matapang, Yohan Sneed, sa loob lang ng Donghuang Ruins, iba ito sa labas. Kabanata 3738 ang taong ito ay isang demonyo. Iba talaga, tumanggo si Ye Fan. Oh, ngayong alam mo na, how dare you bumaba? Tanong ni Yohan na may singkit na mga mata. Huwag mo akong intindihin, ang ibig kong sabihin, binigyan ka ng ilusyon ni Dangwangsho. Ilusyon. Kumunot ang noo ni Yohan.
Ngumiti si Yefan at nagsabi, hayaan mong isipin mo na sa tulong ng epekto ni Tai Yishua, magkakaroon ka ng pagkakataong talunin ako. Natigilan si Johan, at pagkatapos ay tumawa, not to mention that you are just a human being, now your cultivation base is not as good as it is. Ako, do you really think that Emperor's sword intent can make up for such a huge gap? Masyado kang nag-iisip, hindi ka maaaring gumamit ng espada para harapin ka, sabi ni Yefan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Johan at ang iba pang apat na higanteng leon ay umungal ng galit. Si Jian Yuzo sa likod ay wala ring imek, ano ang ipinagyayabang ng lalaking ito? Ang cultivation base ay mahina, at ang lahi ay mas mababa din. Bakit ka nababaliw? Mayroon ka bang anumang sentido komon sa mundo ng pagsasanay? Posible bang gusto mo paring linlangan ang Lion King na ito sa pamamagitan ng mga salita? Napakawalang muwang yan. Puriin mo siya, direktang utos ni Johan. Ang tatlong higanteng leon ay sumugod kay Yefan, ang kanilang matutulis na kuko ay bumagsak patungo sa ulo at tiyan ni Yefan. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Yefan ay gumuho sa isang iglap, at ang lupa na parang kumunoy ay nagpakulong sa mga paa ni Yefan. Ang Lion Demon ay malinaw na gumamit ng Earth Magic upang matiyak na hindi makakaiwas si Yefan, at ito ay isang nakamamatay na suntok. Nakatayo doon si Yefan, hindi kumikibo, nanunood ng tatlong kuko ng leon na kasing laki ng iba, sinampal siya. Gustong kumilos ni Jian Yuzo, ngunit hindi siya makasabay, at sa isang iglap ay napabuga siya ng malamig na pawis. Ngunit sumunod na mabuti, si Jian Yuzo ay natigilan. Nakita ko si Yefan na nakatayo doon na parang isang bundok, na may tatlong paa ng leon sa kanyang ulo, likod at tiyan. Ngunit ang matitigas na kuko ay parang scratching sa isang brilyante, at hindi sila makagawa ng anumang mga galos. Anong ginagawa mo? Nakangiting tanong ni Yefan. Ang tatlong higanteng leon ay biglang naging kakaiba, pinananatili ang poster na iyon, tulad ng tatlong batong leon, na mukhang lubhang napahiya. Ang pangit ng mukha ni Johan, paano kaya? Bago pa niya ito maisip, si Yefan ay naging isang banal na kulog at direktang nakatakas mula sa maputik na bilangguan. Muling sumulpot, nasa harap na ito ni Johan. Flying Dragon Crossing. Napabulala si Johan, maaari mo pa ring gamitin ang Azure Dragon skill sa ganitong antas ng cultivation. Ano ang kailangang gawin ng Azure Dragon skill? Sa antas ng paglilinang. Tanong pabalik ni Yefan. Si Johan ay hindi nakaimik, ayon sa inertial na pag-iisip, ang mga powerhouse ng Qinglong sa pangkalahatan ay Seikiko. Ngunit kung iisipin mong mabuti, ang kapangyarihang dala ng bloodline ay talagang walang kinalaman sa cultivation base. Kahit na magagamit mo pa rin ang Azure Dragon technique, ito ay ang kapangyarihan lamang ng antas ng Spirit Sculpting, kaya walang dapat ikatakot. Humalukip-kap si Johan, ang lupa sa magkabilang gilid ay gamulong sa isang mataas na pader, at ang matutulis na mga tinak ng lupa ay tatagos kay Yefan. Hinayaan ni Yefan ang mga tinak na ito na tumama sa kanyang katawan, at naglakad ng maluwag patungo kay Johan. Ibinuhos ni Johan ang tinak sa lupa gamit ang paglilinang ng langit, tinamaan si Yefan, at ito ay nabasag ng pulbus. Nang makita si Yefan na papalapit, hindi napigilan ni Johan na mataranta, at nang ibukan niya ang kanyang bibig, may umuungal na mga leon. Ang marahas na sound wave ay direktang yumanig sa malalaking kagubatan at bato sa likod ni Yefan. Hindi man lang ito napansin ni Yefan, at nang umakyat siya, isang uppercut ang tumama sa baba ni Zhong Johan. Aray! Johan! Hindi niya nakita ang mga galaw ni Yefan, ang kanyang matipunong katawan ay hinampos sa langit, at ilang mapuputing ngipin ang lumabas. Nang makita ito, ang iba pang tatlong higanteng leon ay sumugod muli kay Yefan. Napaatras si Yefan, hinawakan ang isang leon sa magkabilang kamay, at hinampos siya ng malakas. Ang mga ulo ng dalawang leon ay direktang nadurog. Nakita ng natitirang higanteng leon na hindi maganda ang sitwasyon, at nagmamadaling tumakbo palayo. Ngunit inihagis ni Yefan ang dalawang walang ulo na leon gamit ang kanyang backhand at binasag ang natitira sa lupa. Itaas ang iyong kamay, dagandong ng dragon. Ang Chanji Dragon Crossbow kasama si Kang Yan, na sinamahan ng isang dagandong ng dragon, ay nagkawatak-watak mula sa labas, at agad na sumanggaw ang lahat ng tatlong higanteng leon. Kahit na hindi mo magagamit ang disintegrasyon para puwersahang ibalik ang iyong paglilinang, mabisa pa rin ito kapag ginamit sa labanan. Sa muling pagbabalik tanaw, namumula ang mukha ni Ahan, at hakbang-hakbang siyang umatras. Ikaw, hindi ka tao. Sa wakas ay napagtanto nito na ang lalaking nasa harapan niya ay ganap na naiiba sa loob at labas. Pinilit ni Yefan ang kanyang dila, iyan ba ang sinabi mo? Si Johan ay hindi pinayagang makatakas, si Yefan, isang Thunder Dragon, ay binasag ang ulo ni Johan gamit ang isang kamao. Ang walang ulo na bangkay ni Ahan ay lumuhad sa lupa, at ang dugo ng demonyo ay patuloy na tumalsik. Nang makita ito, hindi napigilan ni Jian Yuzo ang pag-igting, tumingin kay Yefan na may bakas ng takot. Lumalabas na ang pinakawalang muwang na tao ay ang kanyang sarili. Hindi masusukat ng lalaking nasa harapan niya ang kanyang lakas sa kumbensyonal na pag-iisip. Sinabi ni Jian Yuzo sa kanyang sarili na huminahon at huwag ipakita ang kanyang pagkamahiyain.
Lumapit siya at sinabi sa malinaw na boses, hindi pa patay si Ahan, nandoon pa rin ang multo, at gagaling ito sa ilang sandali. Sabi ni Jian Yuzo, na nagbabalak na gumamit ng mental attack para direktang durugan ang multo ni Ahan. Hindi nagmamadali si Ye Fan, sa halip ay pinigilan niya ang babae. Hindi, maghintay. Maghintay ng ano? Hintayin na gumaling ito, sabi ni Ye Fan. Si Jian Yuzo ay mukhang naguguluhan, bakit? Sa sandaling ito, biglang nagliyab ang katawan ni Ahan. Ito ay naging isang higanteng gininto ang buhok na leon, at kahit na ang ulo ay hindi pa nakakabawi, ito ay tumatakbong ligaw. Habang tumatakbo, nagkaroon din ng bugzo ng hangin na umihip ng hindi mabilang na Genjin Shi, sinusubukang pigilan si Ye Fan sa paghabol. Ngunit si Ye Fan ay direktang nagunat ng isang Kangyan Dragon Claw at hinawakan ang katawan ni Yohan pabalik. Panginoong Espada Diyos, dahil handa mo akong buhayin, bitawan mo ako. Humingi ng awa si Ahan. Sinabi ni Ye Fan, sino ang nagsabi na gusto kitang buhayin? Kung ganoon, bakit hindi mo ako patayin? Nakangiting sinabi ni Ye Fan, gusto kong subukan, patayin ka ng ilang beses, maaari mo bang ibalik ang iyong paglilinang? Napakahirap maghanap ng sisihin sa lahat ng dako. Kung maaari mong ulitin ang, makaranas ng pagsipilyo, hindi ka ba makakahanap ng isang shortcut upang mag-upgrade? Sa makatuwid, sinubukan ni Ye Fan na patayin ang pisikal na katawan, iniwan ang primordial spirit sa likod upang makita kung kaya niya itong patayin ng paulit-ulit. Nang marinig ito ni Yohan, agad siyang umihi. Nag-spray out ang ihi ng mabahong leon. Namutla ang mukha ni Jian Yuzo at nagmamadaling tumakbo palayo. Pupunta ako. Agad na nagliyab si Ye Fan, nasunog si Yohan sa lupa. Tinatawag din itong Seven Saints of the Monster Race. Napakaliit ng tapang, naiinis na sabi ni Ye Fan. Tumingin si Jian Yuzo sa lalaki na may pabago-bagong ekspresyon, demonyo ba ang taong ito? Makakaisip ka pa ba ng ganitong paulit-ulit na gawain sa pagpatay? Ano na naman kayang iniisip ng lalaking ito? Mukhang nanghihinayang si Ye Fan, mukhang isang beses ka lang makakapatay, at kailangan mong ganap na sirain ang kaluluwa ng demonyo. Sayang, akala ko makakahanap ako ng lusot sa sistema. Pagkatapos, pakikitungo sa apat na espiritu ng leon, Ye Fan noon lamang sila naglakad sa harap ng dalawang katutubo na halimaw na may mga basket ng gamot sa kanilang mga likod. Ang dalawang halimaw na kulay asul ang balat ay nakaluhod na sa lupa, nanginginig, sa takot na mapatay sila ni Ye Fan. Huwag kang matakot, nandito ako para iligtas ka, kailangan mo ba ng tulong? Si Ye Fan ay umawit na may kasamang dragon at mabait na ngumiti. Nagkatinginan ng dalawang halimaw na parang may bahid ng pagdududa sa kanilang mga mata. Isa sa angkan ng demonyo, na tila mas matanda, ay maingat na nagtanong, ikaw? Ikaw ba ang kanyang maharlikang kamahalin? Kabanata 3739 na mahiwagang gantimpala. Holy Emperor. Sinong Saint Emperor? Tanong ni Ye Fan. May isang alamat sa East Emperor Ruins mula noong sinaunang panahon na kapag dumating ang Doomsday, magkakaroon ng isang banal na emperador na magpoprotekta sa atin, sabi ng lalaking demonyo. Maraming nayon ang nagsasabi nito, ikaw ba ang kanyang Royal Highness the Holy Emperor? Tanong ng batang demonyo. Nag-isip si Ye Fan, maaaring ito ang ilang pahiwatig na iniwan ni Dong Huang. Sa madaling salita, maaaring ito ang background ng pangunahing kwento ng Dongwangshu Dungeon na ito. Hindi ko alam kung sino ang banal na emperador, ngunit talagang darating ang wakas, sabi ni Ye Fan. Isang matanda at isang batang dalawang demonyo ang nagpakita ng gulat. Hindi nakakagulat na nakilala natin ang mga kakaibang kontrabida, kailangan nating bumalik sa nayon ng mabilis at sabihin sa lahat. Itong benefactor, pwede mo ba kaming pabalaikan sa village? Gagantihan ka namin ng maayos. Ang matandang angka ng demonyo ay puno ng mukha ang kulay ng pagsusumamo. Si Ye Fan ay naghihintay sa sandaling ito, at nagsimula siyang bigyang pansin ang kanyang panel ng palihim kasama si Wu Suang. Nang humiling ang angka ng demonyo, isang maliit na linya ng gintungguang na teksto ang lumitaw sa harap ni Ye Fan. Humingi ng tulong sina Dunyan at Dungay, ang albularyo mula sa Moya Village. Gusto mo bang mangako na sasamahan sila pabalik sa nayon? Mayroon ding dalawang opsyon sa sangay sa ibaba, oo, hindi. Sa ibaba, mayroong kahit isang gray na text, reward, unknown. Siyempre, si Ye Fan lang ang nakakita ng lahat ng ito. Sa katunayan, kung hindi dahil sa walang kapantay na relasyon, hindi makikita ni Ye Fan ang impormasyong nakatago sa likod nito. Tuwang-tuwa si Ye Fan, ang sagot na ito, kailangan mo pa bang itanong? Kahit na ano pa, ang gantimpala lamang ay sapat na upang maakit siya. Siyempre, ito ay isang maliit na bagay, tumanggo si Ye Fan. Di nagtagal, ang linya ng teksto ng misyon, direkta mula sa guwang, ay napuno ng ginto. Malinaw, ang pagpili ni Ye Fan ay katumbas ng pagkuha sa gawaing ito. Salamat aking benefactor. Kasama ka rito, ligtas tayong makakabalik sa nayon. Ang ama at anak ng may-ari ay nagpapasalamat at tuwang-tuwa. May pagdududa sa mukha ni Jian Yuzo, bakit ang bait mo? May binabalak ka ba? Hindi ito itinago ni Ye Fan, at sinabi sa babae ang tungkol sa sistema ng gawain na malamang na alam niya. Posible pa ba ito?
Napaka-magical nitong East Emperor Ruins. Natigilan si Jian Yuzo. Kahit hindi para sa misyon, okay lang na tumulong sa mag-ama, di ba? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Hindi ka ganoong klase. Hindi nakalimutan ni Jian Yuzo na ang Diablo na gustong pumatay kay Yohan ng paulit-ulit ngayon lang. Nagkibit balikat si Ye Fan, hindi nag-abala na makipagtalo sa babaeng ito. Dala ang mag-ama, bumagal ng gusto ang bilis ng paglipad ni Eugene. Sa daan, direktang kinausap sila ni Jian Yuzo sa wika ng angka ng demonyo. Nagtanong ako tungkol sa impormasyon tungkol sa demonyong emperador na si Jian Zizai, ngunit nalaman kong hindi pa ito narinig ng ama at anak ng pamilya Dong. So alam mo ang kanilang wika? Gulat na sabi ni Ye Fan. Oo, ang wika dito ay halos kapareho ng wika ng mga halimaw sa labas, sabi ni Jian Yuzo. Kung gayon bakit hindi ka magtanong ng higit pa, magtanong tungkol sa partikular na sitwasyon dito? Sabi ni Ye Fan. Bagamat hindi nagustuhan ni Jian Yuzo ang pagdidirekta, seryoso pa rin siyang nagtanong. Nang magtanong ako, nalaman ko na ang East Emperor Ruins ay napakalaki, at karamihan sa mga katutubong demonyo ay nakatira sa parehong lugar sa buong buhay nila. Bagamat may ilang mahuhusay na tao, hindi nila maaaring tuklasin ang buong East Emperor Ruins, lalo pat umalis sa mundong ito. Maraming uri ng halimaw sa Donghuang Ruins, ang ilan sa kanila ay napakatalino, ngunit mahina ang katawan. Ang ilan ay may kakayahang ibagsak ang mga ilog at dagat, ngunit ang kanilang talino ay hindi mabuksan, at sila ay higit na katulad ng mga halimaw. Sa pangkalahatan, mayroon ding mga makapangyarihang nagsasaka ng demonyo, ngunit hindi marami, at talagang maraming makapangyarihang demonyong hayop. Ang Moya Village ay isang nayo ng berdeng balat na mga halimaw. Hindi sila magaling sa pakikipaglaban, ngunit sanay sa medisina at pagsasaka. Ang nayon ay umaasa sa mga amak na makapangyarihang halimaw upang protektahan ang pang-araw-araw na kaligtasan nito, at nagtatatag din ng magandang relasyon sa ilang iba pang makapangyarihang halimaw sa pamamagitan ng gamot. Mayroon kang isang mahinang talento para sa paglilinang, hindi ba mapanganib na manirahan dito? Tanong ni Jian Yuzo. Umiling si Dunyan, sa totoo lang, hanggat hindi ka tatawid sa Heavenly Demon Mountain Range, walang malakas na angkan ng demonyo dito. Ilang dekada na akong nangongolekta ng gamot, at ilang beses na akong hindi nasa panganib. The Heavenly Demon Mountain Range. You mean yung Snowy Mountain sa di kalayuan? Oo, habang mas malayo sa Heavenly Demon Mountain Range, mas malakas ang Demon Clan na naninirahan, at mas malayo doon ang East Pole Sea, kaya mas imposibleng mapuntahan ang ordinaryong angkan ng demonyo, maraming demonyong dragon. Lahat sila ay nakatira sa Dongji Sea. Bakit doon nagtipon ang pinakamalakas na halimaw? Baka doon matatagpuan ang kayamanan ng East Emperor. Hindi ko pa ito narinig, nakangiting sabi ni Dong Yun, malamang, kung talagang may mga kayamanan, at napakaraming makapangyarihang halimaw ang naninirahan doon, at matagal na silang natuklasan. Nagtanong muli si Ye Fan, narinig mo na ba ang Confusion, The Abyss of Ice and Fire? O mga katulad na pangalan ng lugar? Umiling ang mag-ama. Isang tanong at tatlo ay hindi ko alam. Habang nagsasalita, sa paanan ng bundok na nababalutan ng nyebe sa harapan, lumitaw na ang isang nayo na pinangungunahan ng mga bahay na bato. Nandito na. Salamat mga benefactor. Kung hindi kayo nagmamadaling umalis, pumunta kayo sa bahay namin at magpasalamat sa inyong dalawa. Oo, wala pang dayuhang bisita ang village natin, matutuwa ang lahat, matapat na ngumiti si Dungay. Hindi nagmamadali si Ye Fan. Hindi pa niya natatanggap ang reward, kaya natural na hindi siya aalis. Kasunod ng mag-ama sa nayon, talagang naakit nito ang mausisa na mga mata ng maraming halimaw na berde ang balat. Alam na ito ay mula sa labas ng mundo, ang nayon ay biglang naging isang sensasyon. Maraming taga-nayon ang sumuko sa kanilang trabaho at tumakbo sa bahay ni Dunyan upang panoorin ang bagong species. Umupo lang sina Ye Fan at Jian Yuzo at humigop ng medicinal tea nang makita nilang kahit ang bintana ay puno ng mga curious na sanggol. Benefactor, ito ay isang maliit na pangangalaga, mangyaring tanggapin ito. Kinuha ni Dungay ang isang maliit na cloth bag at ibinigay ito kay Ye Fan. Natigilan si Ye Fan, iniisip na ito ang gantimpala, tama ba? Iniunat niya ang kanyang kamay upang kunin ito, binuksan ito, at nakitang ito ay ilang itim na tabletas. Sa isang sulyap, alam niya na ito ay isang medicinal pill para sa chi recovery. Ang ganitong uri ng bagay, kung wawasak lang niya ang espiritual na enerhiya, ang epekto ay mas mabuti kaysa dito. Ito ang reward. Napaawang ang bibig ni Ye Fan. Reward. Hindi, ito ay kaunting pangangalaga mula sa amin. Ang aking ama ay nakabuo ng isang malaking tonic pill sa loob ng maraming taon. Mukha namang sincere si Dungay. Nagmamadaling ginamit ni Ye Fan ang wuswang upang tumingin sa taskbar. Reward, 3 double pills. Tungkol naman sa cultivation base. Hindi man lang ito nakabawi. Ako talaga. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin at halos malaglag ang cloth bag sa lupa. Sa gilid, napagtanto ni Jian Yuzo na natanggap lamang ni Ye Fan ang reward na ito, at hindi niya maiwasang mapangiti. Ito ang unang pagkakataon para sa kanya na makita ang lalaking ito ng sobrang impas.
Hindi nakaimik si Yefan, pamangkin Yuzo, ito ang unang pagkakataon na nakita kitang nakangiti ng napakasaya. Nakakatawa. Inikot ni Yefan ang kanyang mga mata, marami akong rewards, maaari ka ring magbahagi ng bahagi. Mabilis na makabawi, maaari mong hanapin ang buong East Emperor Market ng mabilis, at ito ay magiging mas ligtas, maaari ka bang magkaroon ng kaunting kamalayan sa koponan? Sabi ni Jian Yuzo ng masama, sa tingin ko, tanga ka. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Yefan. Tingnan mo ang mga taga-nayon sa Moya Village. Ang pinakamataas na antas ng paglilinang sa kanila ay ang pagtatayo ng mga pundasyon. Magkano ang inaasahan mong gantimpala na ibibigay nila sa iyo? Tumawa si Jian Yuzo. Nagulat si Yefan, biglang tumayo, at tinampal ang kanyang noo. Isang salita para magising ang nangangarap. Ayon sa pag-iisip ng laro, ang lugar na ito ay maaari lamang ituring na isang novice village. Walang kahit na malalakas na ligaw na halimaw, at ang antas ng NPC ay napakababa rin. Kung gusto mong makakuha ng mga reward na may mataas na reward sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain, kailangan mong pumunta sa mga advanced na mapa. Ang galing mo sa laro. Inabot ni Yefan at kinurot ang mukha ni Jian Yuzo. Mabilis na binuksan ni Jian Yuzo ang kamay ng lalaki, huwag mo akong hawakan. Napakalapit ba ng lalaking ito sa kanya? Hawakan siya sa bawat pagliko. Natigilan si Jian Yuzo sa kanyang puso, ngunit sa hindi malamang dahilan, medyo nag-init ang kanyang mukha. Maya-maya lang ay may malakas na pagsabog mula sa labas. Boom! Gatlang M. Ang buong Moya Village ay nagsimulang manginig ng husto. Kabanata 3740 huwag agad tumanggi. Anong nangyayari? Biglang bumangon si Yefan, dahil ang kanyang cultivation base ay ibinaba, at ang kanyang saklaw ng consciousness perception ay nabawasan din. Ang mga demonyong berde ang balat ay natakot lahat. Ito ang Diyos ng bundok. Galit ang Diyos ng bundok. Puno ng gulat ang mukha ni Dong Yun. Anong Diyos ng bundok? Tanong ni Jian Yuzo. Si Yefan ay direktang tumakbo palabas, hindi mo ba alam kung pupunta ka at tingnan? Kasunod ng isang grupo ng mga halimaw na berde ang balat, tumakbo sila sa bangin. Pagdating ko pa lang, nakakita ako ng malaking bato na parang maliit na burol, na lumilipad sa direksyon na ito. Ito ay tulad ng isang meteorite shot mula sa isang malayong distansya. Kung nahulog ang batong ito sa Moya Village, kakailanganin itong sirain ang karamihan sa nayon. May isip ang mga nasawi sa mga halimaw na ito na may berdeng balat. Ano ang sitwasyon? Si Yefan ay walang oras para mag-isip ng husto, at agad na pinakipot ang isang alaala. Sa sandaling ang asul na apoy ay bumangga sa higanting bato, isang nakakagulat na pagsabog ang naganap, at ang bato ay naging pulbos. Matapos ang isang heat wave, sa wakas ay nailigtas ang nayon. Ang mga taga-nayon ng Moya Village ay nagalak, nagyakapan at umiyak sa tuwa, at marami ang lumuhod at nagpasalamat kay Yefan sa kanyang pagbaril. Nagulat si Yefan nang makitang bahagyang naka-recover ang kanyang cultivation. Ha! Tiningnan ni Yefan ang estado kasama si Wu Suang, na pagtanto lamang na bigla siyang nakatanggap ng isang gawain ngayon lang. Nasa panganib ang Moya Village at nangangailangan ng agarang pagliligtas sa mga mandirigma. Ang gantimpala ay napakaliit na paglilinang. Ang paglipat ni Yefan ngayon ay katumbas ng pagliligtas sa nayon, at katatapos lang ng gawain. Ito ay talagang napakakaunti. Napangiti si Yefan, hindi alam kung gaano karaming mga antas ng reward ang magkakaroon. Gayunpaman, ang hitsura ng quest na ito ay nangangahulugan na mayroong, random, at, biglaang, uri ng mga quest sa East Emperor Ruins. Nangangahulugan ito na maaaring hindi lamang posible na makabawi mula sa pagpatay ng mga halimaw, at talagang magagawa ang mga gawain. Tingnan mo ang bundok na iyon. Itinuro ni Jian Yuzo sa malayo na may pagtataka sa kanyang mukha. Tumingin si Yefan at nakitang may nakatayong bundok. Isa itong higanteng halimaw na binubuo ng mga bundok, parang titan ng bundok. Narinig ko mula sa ama na mayroong isang uri ng sinaunang halimaw sa East Emperor Ruins, na tinatawag na Mountain Monster. Ang buong katawan ay gawa sa bato. Ito ay napakatigas at may walang katapusang habang buhay. Obviously, ang malaking bato kanina lang ay ang higanteng halimaw na nakatayo. Sinasadyang, natapon. Ito ba ang Diyos ng bundok na iyong binanggit? Tanong ni Yefan sa isang grupo ng mga halimaw na berde ang balat. Iyan ang Diyos ng bundok. Ang Diyos ng bundok ay nagbabantay sa ating panig mula pa noong unang panahon. Kapag nilabag ang Diyos ng bundok ay magagalit ito. Sabi ng taga-nayon. Nagtataka si Yefan kung ano ang ibig sabihin ng paglabag, ngunit nakita niyang may mga apoy sa di kalayuan, na humahampas patungo sa halimaw sa bundok. Sinunog ng apoy ang mga bundok at kagubatan, na naging sanhi ng pag-alab ng apoy sa kalangitan at pag-ugong ng itim na usok. May tao. Nasusunog ang bundok. Diyos ko. Hindi nakakagulat na galit ang Diyos ng bundok. Kapag ang mga halaman sa bundok ay masyadong bumaba, ang Diyos ng bundok ay magagalit at gagawa ng mga kasalanan. Pagpalain. Tiningnan ito ni Yefan, at wala nang ibang gawain, alam niyang wala nang langis at tubig ang lugar. Halika, pumunta tayo doon at tingnan, sabi ni Yefan. Baliw ka ba?
Kahit anong hirap mo, huwag mong sabihin sa akin na gusto mong patayin ang halimaw sa bundok na iyon. Nadama ni Jian Yuzo na hindi na kailangang makipagsapalaran at mag-aksaya ng oras. Huwag kang magsalita ng walang kwenta, kung ayaw mong sumama, mag-isa ka na lang. Kinagat ni Jian Yuzo ang kanyang mga pilak ng ngipin at walang pagpipilian kundi ang tumapak sa espada. Matapos lumipad ng mahigit 10 milya, talagang napalapit ang dalawa sa hanay ng mga aktibidad ng higanteng halimaw. Oo naman. May ngiti sa bibig ni Ye Fan. Sure enough. Nagtataka si Jian Yuzo. Kapag malapit ka lang sa isang partikular na hanay maaari kang makatanggap ng random na trigger task dito, sabi ni Ye Fan. Nagulat si Jian Yuzo, ano ang misyon dito? Tumingin si Ye Fan sa taskbar at sinabing, tulungan ng halimaw sa bundok na itaboy ang mga deforester at ibalik ang sigla ng kagubatan. Gantimpala, hindi alam. Habang nagsasalita siya, may nakita siyang team sa harap niya. Birdman, na may apoy sa buong katawan. Ito ay ilang mga angka ng demonyo na may mga pakpak ng apoy sa likod nila. Ang Banshee na nanguna ay may maikling pulang buhok at isang kaakit-akit na figure. Ang 4 na angka ng demonyo ay nagsaspray ng lahat ng uri ng apoy sa mga halimaw sa bundok, umaasa sa flexible na paglipad upang maiwasan ang lahat ng uri ng mga bato. Si Lai Yu ba? Nakilala ito ni Jian Yuzo. Alam mo ba? Ang mga patriarch ng Fire Feather Clan at ang Fire Feather Clan ay pawang mga fire attribute na lumilipad na halimaw. Si Lai Yu ay sinasabing kabilang sa bloodline ng Vermilion Bird at napakalakas. Bilang kausap niya, nakita na ni Lai Yu. Sila, Diyos ng Espada, Prinsesa Yuzo. Humajijek si Lai Yu, nandito kayong dalawa, bakit hindi nyo kami tulungang patayin ang halimaw na ito sa bundok? Bakit mo sinunog ang bundok? Tanong ni Jian Yuzo. Napangiti si Lai Yu habang umiiwas sa mga lumilipad na bato, Prinsesa Yuzo, ayaw kong sirain ang kagubatan, ngunit upang maiwasan ang pinakadelikadong tao na dumating, maaari lamang nating sunugin ang bundok at sumulong. Si Mang Tong ba ang tinutukoy mo? Natigilan si Jian Yuzo, nakapasok na ito sa East Emperor Ruins. Sa 4 na hari ng demonyo, ang pinaka-hindi maarak ay si Mang Tong. Diyos ng Espada, pinakawalan mo siya, ngunit ang pinakamalaking pagkakamali. Mahiwagang ngumiti si Lai Yu, bagaman hindi ang sinumang nakakita kay Mang Tong na pumasok, ngunit nangangahulugan lamang na ito ay tiyak na pumasok, at ito ay sadyang itinago. Tumingin si Ye Fan sa nasusunog na halimaw sa bundok at sinabing, nagsunog ka, hindi lang para pigilan ang pagsunod ni Mang Tong, tama ba? Napapikit si Lai Yu, Lord Sword God, natuklasan na niya ito. Kung susunugin mo ang mga bundok at kagubatan dito, may posibilidad na masunog ang ilang halimaw nang hindi sinasadya. Practice. Bagamat hindi nakikita ng ibang demonyong clan na pumasok ang panel na katulad niya. Gayunpaman, sa pamamagitan ng karanasan, ang angka ng demonyo ay tiyak na makakahanap ng iba't ibang paraan upang maibalik ang kanilang paglilinang. Itinuring ni Ye Fan na si Lai Yu at ang iba pa ay kadalasang naatasang, patayin ang halimaw sa bundok, sa halip na, iligtas ang bundok. Hindi alam ni Ye Fan kung magkakaroon ng mission punishment kapag tinulungan niya sila ni Lai Yu. Pagkatapos ng lahat, ito ay kabaligtaran ng misyon. Pero at least, sa ngayon, hindi nakatulong sa kanya ang pagpatay sa higanteng halimaw. Ano ang katangian ng mabangis na jade na ito? Tanong ni Ye Fan kay Jian Yuzo. Natigilan sandali si Jian Yuzo, at sinabing, okay lang, hindi naman masyadong public, mas maganda kaysa kay Naya Kan. Tumango si Ye Fan at sinabing, kung ganoon ay umalis ka na, hahayaan kitang mabuhay. Narinig ito ni Lai Yu at napahajijek. Sabi, Panginoong Espada Diyos, ano ang ibig mong sabihin? Ikaw, gusto mo bang agawin sa atin ang higanteng halimaw na ito sa bundok? Higanteng halimaw, hindi ko papatayin ito, ngunit kung patuloy kang bumaril, papatayin kita. Ye Fan kalsada. Lumubog ang mukha ni Lai Yu, at may matalim na tingin sa mapupulang mata nito. Ngunit hindi nagtagal, ngumiti si Lai Yu ng kaakit-akit at sinabing, Lord Sword God, sobrang hinahangaan ka ng batang babae, paano kung magtulungan tayo minsan? Hindi interesado, direktang tumanggi si Ye Fan. Huwag ka kasing tumanggi, sabi ni Lai Yu na may halong galit, si Princess Yuzo ay solid, ngunit ayaw mong magpalit ng ibang espesyal na panlasa. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell. For more updates, click on the notification bell.